Minamalakalan ng tao kapag siya po ay malayang gawin kung anong nais niya, siya po ay may tunay na kalayaan na, maminamahal. At kapag nakakita po sila ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, para bang inisip po nila bilanggo. Dahil may mga bawal, maminamahal, iniingatan yung kanilang lakad, kaya iniisip po nila, abay, nakakalungkot naman yung kanilang buhay. Para silang mga bilanggo. Samantalang kami, malaya kami. Kahit anong gawin namin, kahit magkasala ka dyan, hindi ka nagkukonsiyensya kung anong gagawin mo. Parang sila tuloy itong malaya, maminamahal. Subalit, hindi po yun ang katotohanan, maminamahal. Ang kalayaan, maminamahal, yung masaya ka hanggang sa walang hanggan. Yes. Maminamahal. Kung malaya ka nga ngayon, hindi mo iniisip yung future. Maminamahal. Na pag namatay ka pala, yung kalayaan mong ginugol sa mundong ito forever and ever nakabilanggo ka pala doon sa impyerno. Maminamahal. Sapagkat akalin lang, kamatayan, katapusan na ng lahat. No, maminamahal. Ang kamatayan ay ibig sabihin, sa banal na kasulatan, ito'y walang hanggang kamatayan. Walang hanggang destruction. Walang hanggang kaparusahan, where worms diet not, and the fire is never quenched. Mayroon pong inilaang lugar, maminamahal. Ang ating dakilang lumikha, lugar ng pagdurusa, the most horrible place in the universe. Maminamahal, mayroon pong isang lugar na yan, na kung saan nakabilanggo doon ang lahat ng malayang gumawa ng kasalanan. Malaya sa paggawa ng kasalanan. Subalit, walang hanggang nakakulong doon, maminamahal, sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Dito po sa John chapter 8 verse 24, ating po muna buksan sa ating mga banal na kasulatan, maminamahal. Then isunod po natin sa Roma 6:23. 1:8:34, maminamahal. 1:8, versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Alipin ng kasalanan. Nakabilanggo sa kasalanan. Yes. Kaya pag sabihin mo, malaya kami, kahit anong gawin namin, nagkakasala ka, bilanggo ka pala. Hindi ka totoong malaya. Bilanggo ka Kasi alipin ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo magawa ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Paano ka makalaya dyan? Maminamahal. Mayroon kang, parang sa imahinasyon mo, nakabilanggo ka. Kung may literal na rehas, maminamahal, sa mga bilangguan po natin, maminamahal, spiritual na rehas po ito. Sure. Yung kasalanan. Hindi ka makaulagpos Gusto mo gawin katwiran, subalit, mayat maya kinakalabit ka ng iyong laman. Tinutokso ka. Ginagawa mo naman. Maminamahal. So, hindi totoong kalayaan yon. Nakabilanggo ka, yan ang katotohanan. Ito ang pinakamasaklap. Roma 6:23, maminamahal. Yung katapusan ng kasalanan. Pagkatapos itong buhay na ito, na ginugol mo sa kalayaan mo sa paggawa ng kasalanan. Where? Saan ka pupunta? Roma 6:23. Dito po sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. The wages of sin is death. Permanent separation from God. Wala nang pakinggan na dalangin. Kahit anong hinagpis mo, hindi na pakinggan ng Diyos. Yun ay eternal judgment na, maminamahal, ang dumating. Kaya habang ikay may buhay pa, alamin mo kung ano ang dapat mong gawin para makalaya ka. Yes. Maminamahal, 2 Peter chapter 2 verse 19. Ikalawang Pedro 2:19. Maminamahal, nandito ang tunay na kalayaan. At handa rin po natin, maminamahal, ang John chapter 8 verse 32. Dito po sa ikalawang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 19. Na pinangakuan ng kalayaan
samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon. Amen. Tignan niyo po kami na mahal. Marami po nangangaral ngayon. Ha? They promise liberty. They promise salvation. Amin na mahal, na makalaya ka na. Ha? Pagdating ng panahon, makakalaya ka na at sasapiling ka na ng ating mahal na Panginoon. Subalit, sila mismo alipin din ng kasalanan. Papaanong makapangaral yan? At papaanong makapangako ka na maliligtas ang mga tao? Amin na mahal. They promised them liberty, but they themselves are the slaves of sin. Sila mismo alipin ng kasalanan. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Sino ang nangangaral sa atin? By their fruits, you shall know them. Kapag nakikita mo ang nangangaral, ang ibinubunga, tignan po yung inaaralan. Ano po ang naging bunga? Walang pagbabago. Amin naman. Sila mismo, hindi nagbago. Maari sa harapan, hindi mo naman masundan 24 hours yung kalang buhay. Isipin mo, galing mangaral na na. Siyempre, meron ka bang panahon para sundan yun, 24 hours yung kalang buhay? Yung kalang pribadong pamumuhay, hindi mo magagawa yun. Amin na mahal. Maganda lang sila sa tignan, no? Pero, tignan mo yung inaaralan. Ano ang buhay ng mga inaaralan? Abay, nagtampisaw din dun sa kasalanan. Wala naman nakikita nagbabago. Puro salita lamang. Amin na mahal. Ay, nakuha ka sa bula. Ha? Magaling mag-sales stock. Kumbaga, amin na mahal. Maganda yung produkto. Ito, ganito, epektibo. Ha? Pero lahat yung mga binentahan niya, tanungin mo, ay pambira, sira-sira yung produkto eh. Ayun na nga, tinapon na namin sa basura eh. Oh. Nakuha sa bula. Di lalo na sa spiritual, abay mag-ingat naman po tayo, mga minamahal. Ang buhay natin, minsan lang. Oh? Kung ito'y walang bahala mo lang, amin na mahal, makuha ka lang sa sales stock, baka pulutin tayo niyan doon, sa imburnal. Blind leaders of the blind pala. Amin na mahal. Galatians, dito po muna sa John chapter 8, verse 32. Dito po sa aklat ng 1, kabanatang 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yes, amen. May na mahal, pag nakilala mo ang katotohanan, who is the truth? I am the way, the truth, and the life. That's right. Jesus. Amin na mahal. Siya lamang nag-iisang katotohanan ng ating mahal na Panginoon. At kapag nakilala mong lubos, the truth shall make you free. Bakit hindi ka pa nakalaya ngayon? You have not known the truth yet. Hindi pa. Sapat kung nasumpukan mo ng katotohanan, abay, 100%. Isisiwalat mo, isisigaw mo sa buong mundo na pinalaya ka na. You will be witnesses unto all the world. Amin na mahal. Ha? Kahit umikot ka sa buong mundo, ha? Ikaw ay magpapatotoo at isisigaw mo ang kapangyarihan ng Diyos na naganap sa iyong buhay. Paano ka pinalaya sa paggawa ng kasalanan, naganap sa iyo mga himala, tanda at kababalaghan, pinagaling ka sa karamdaman mo, nalutas sa mga problema mo, amin na mahal, isisigaw mo sa buong mundo, you will be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sa buong mundo, amin na mahal, ipagmamalaki mo ang kapangyarihan ng Diyos na yung naranasan. Because the truth has made you free. Pag hindi ka pa free, amin na mahal, anong ipapatutuo mo? Anong isisiwalat mo? Amin na mahal, salita? Ha? The kingdom of God is not in word, but in power. Anong salita, amin na mahal? Kung hindi naman naganap sa buhay mo, inuulit mo lang, you're just repeating the word of God. The scriptures, binabasa mo lang, pero hindi nagaganap sa iyong mga inaaralan. Mismo sa iyong buhay, hindi naganap. Ay, hindi ka pa pinalaya. Wala pa sa iyong katotohanan. Amin na mahal, marami po niyan. Ha? Salita lamang. Hindi nakakalayang totoo ang mga tao. Nakakatakot, mami na mahal. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 1. Stand fast. Kaya sa mga tunay na mga mananampalataya,
panghawakan mo ang iyong liberty, kalayaan na binigay sa iyo ng ating malapang Galatians chapter 5 verse 1. Dito po sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, talatang 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo, That's right. at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Maminamahal, kaya inaaralan ang mga tunay manampalataya, natagmuan mo ng katotohanan, naramdaman mo ang pagbabago sa iyong buhay, amin na mahal, baka matukso pa tayong bumalik sa dati, magpapaalipin na naman. Amin na mahal, marami pong ganon. Pagkatapos nakalaya, babalik muli doon sa kanilang pinag-aalipinan. Pagkatapos, magdi-desire na naman na makalaya muli. Ano yan, paulit-ulit? Amin na mahal? Hindi naman po yun ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Nung ang alibughang anak ay nanumbalik na sa ating mahal na Panginoon, humulagpos pa ba yung alibughang anak? Yung prodigal son? Ano ito, paulit-ulit? Uulitin na naman ba ng prodigal son? Oy, pinagbigyan ako ng aking ama. Nakabalik ako dito. Uulitin ba niya, susubukan niya ulit na lumabas? Naghirap na siya doon sa labas? Ay na mahal, wala na siya makain, nakikikain na siya sa mga hogs, sa pigs. Amin na mahal, halos yun na rin ang pagkain niya. Yes. Dahil nilustay niya lahat ng kayamanan na minana niya sa kanyang ama. Pero nung bumalik siya sa kanyang ama, anong gulat niya? Ang sabi nga niya, hindi na ako tatanggapin ito, pero talagang hirap na ako eh. Hindi ko na kaya. Hindi naman ako pwedeng mamalimos, nahihiya naman ako. Babalik ako, subukan kong bumalik sa aking ama. Baka sakali pagbigyan ako, kahit alipin na lang ako doon sa bahay, basta makakain man lang. Yes. Nung bumalik siya, hindi niya alam eh, matagal na pala nag-aantay ang kanyang minamahal na ama. Yes. At hindi niya sukat akalain nung makita siya. Ni halos ayaw na siyang pagsalitain. Sapagkat nakita ng kanyang ama, nanunumbalik siya, ang kanyang iniisip ng kanyang ama, patay na yung kanyang anak, subalit nakita niya, buhay! Sapat minamahal niyang lubos ang kanyang anak. Minamahal, abay pinaghanda ng piyesta. Pinaghanda ng isang mahal at ibinalik yung kanyang pagiging anak. Amen. Tignan niyo po yan, maminamahal, gaano kadakila ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Minamahal, patay tayo sa kasalanan. Subalit, nung manumbalik sa ating mahal na Panginoon, tinanggap with open arms ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos mo bang gawing tanggapin ka, aalis ka uli. Abay, parang may diferensya na po yun, di ba ba? Magpasuri ka sa mental hospital. Meron pa kayang second chance ulit yun? Mami na mahal, wala na. Ikaw na mismo, you become a reprobate. Pag nawala ka na uli, wala na. Hahadlangan ni Satanas lahat ng paraan na makaroon pa nung balik ka pa. Kaya nga inaaralan ng mga anak ng Diyos, stand fast in your liberty. Yung kalayaan na tinatanggap mo ngayon, amin na mahal, ito'y panghawakan mo na hindi maagaw ng kaaway. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Amin na mahal. Kaya nga, ang sabi ng ating minamahal kagalang-galang evangelista, dito sa Jesus Miracle Crusade, maminamahal, ang mga tunay na Kristiyano, they serve the Lord with fear and trembling. Amen. May takot at panginginig. Sasabihin ng iba ay, ano yan? Ginagawa kayong robot? Ginagawa kayong they impose upon you? Ganyan ba? Maminamahal, kung masaya ka naman sa iyong ginagawa, pinagpapala ka naman ng ating mahal na Panginoon, saan ka magpapakulong? Saan ka magpapakulong? Doon sa kahirapan o sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon? Dito, kung halimbawa sabihin nilang nakapreso ka, nakakulong ka, ay nakakulong ka sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. In the loving arms of our dearest Jesus. Habang sinusunod mo kalooban ng ating mahal na Panginoon, pinagpapala ka, masaya ka.
Kumikilos sa iyong kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Paano ka naging... kung halimbawa at malungkot ka, at hirap na hirap ka, minamahal, tignan niyo po yung mga preso. Nakakulong na nga, pinagpapapalo pa. Iyak ng iyak. Hiyaw ng hiyaw sa kahirapan. Yun ang totoong nakakulong. Minamahal. Pero ito, abay nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Habang nagpupuri ka, dumadalay sa iyong kapangyarihan ng mahal na Panginoon. May mga karamdaman dyan, pinag-pray, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, mga inalihan ng masamang espiritu, nagsilayas, nagsitakat sa masasamang espiritu. Nagiging masaya ang mga inaaralan ng Ebanghelyo. O nakakulong ba yan? Mga minamahal? Nagbibigay, nagtatapat sa lahat ng bagay, lalong pinagpapala. Dumadami ang mga sasakyan, dumadami ang mga bahay. Nakakulong ba yan? Minamahal, saan mo nais magpakulong? Kung halimbawa nakakulong, nakakulong sa pag-ibig ng Diyos. Yes, Lord. Nakapreso sa pag-ibig at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Asan? Mamili tayo, maminamahal. Saan ka nakakulong? Sa kasalanan? Minamahal, kung masaya ka ngayon, sandaling kasiyahan lang po yan. Fleeting. Ito po'y magmamaliw din. Darating ang panahon, iiyak ka ng walang hanggang pag-iyak at pagngalit pa ng ngipin. Doon sa impyerno, tagat-dagatanga po. Kaya nga nandito malaya pang naipapangalan na Ebanghelyo. Malaya pa tayo nakapakinig na salita ng Diyos. Darating ang panahon, sasarahan na ng ating malapay ng pinto. Yes. Di ba yung arka, mga minamahal? For 120 years, nangaral si Noah sa mga tao. Nakita ng mga tao ang kanyang righteous life, ang kanyang pamumuhay may takot sa mahal na Panginoon, ay na mahal, ayaw magkasala, gumagawa siya ng arka sa taluktok ng bundok, at habang gumagawa siya ng arka, nangangaral siya na mga tao ay magsisi na kayo sapagkat darating ang pagkagunaw ng mundong ito sa magitan ng isang malaking baha na yan ay sinabi ng ating dakilang Diyos. Ang mga tao ay nagtatawanan. Maminamahal. Ayon lang pakinggan ang pananawagan ng ating mahal na Panginoon. Nung dumating na ang baha, nagsimula na maminamahal ang ulan na malakas, ang mga tao ay saka pa lamang. Bakit sasabihin ng mga tao, darating din naman, maaawa din ng Diyos? Maminamahal, mayroong timetable ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, yung mga nabasa natin sa banal na kasulatan, maminamahal, it's a lesson. Para hindi na po maulit. Right. Minamahal. Yung nagbigibingihan yung mga tao. Tingnan niyo po nangyari. Nung bumaha, di patay sila lahat. Right. Ilan lamang po ang naligtas. Ang bahayan ni Noah lamang ang naligtas. Minamahal. Sinong i-blame? Who is to blame? Minamahal. Masarap po sa kasalanan eh. Masarap gumawa ng kasalanan eh. Pero anong hantungan ito? The wages of sin is death. Yes. Mga minamahal, kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, to be a lesson, para maging leksyon sa lahat. Maging aral. Kumbaga sa mga binabasa po natin sa eskwelahan na mga short stories, moral lesson. Amen? Meron pong moral lesson Pag nakita mo na yung moral lesson, ulitin mo pa. Kung ano naganap doon sa mga napahamak, magaganap sa iyo. Gusto mo ba? Abay kung ayaw mo, now is the day of salvation. Yes. Now is the accepted time. Pag dumating na sa iyo, mabuti sana kung salita lamang, mga minamahal. Ang Ebanghelyo. Ito, with signs, wonders, and miracles. Umakyat na ng talipaw sulong ating minamahal ginagalawang lista. Akala po ng tao, basta-basta po yan, mga minamahal. Hindi ka... Mismong ang mga opisyalis sa gobyerno, opisyalis sa militar, sila'y nagtataka, mga minamahal. Colonel Tolentino, who is general now, mga minamahal. Ilan yung pinasabog nila na mga bomba sa direksyon ng ating minamahal ginagalawang lista at mga Abu Sayyaf sapagkat hawak pa po at nandoon pa po kasama ng ating minamahal ginagalawang lista doon sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Hindi pa po nakalabas. Nandoon pa po. At kasalukuyang pinapatamaan ang lugar na yan. Amin naman. Sapagkat nandoon nga po, pupulbusin nga po ang mga beloved Muslim brothers, Abu Sayyaf group.
Mismo ang military ang nagsasabi at opisyal ng militar, Colonel and now General Tolentino, marami kaming pinakawalan dyan. Kaya takang-taka sila, bakit nakalabas ang ating minamahal ginigalang Evangelista Willis Almeida, buhay! Yes, amen. And 12 prayer warriors. Maminamahal, hindi ka makakaligtas doon. Maminamahal. Sa pagsabog ng mga bomba doon sa lugar na yan, maminamahal. At ang iniisip nila, pag pinakawalan nila lahat, wala nang matitirang buhay. Kaya ka pinalikas na yung mga tao eh. Pinalikas na ang mga tao. Kaya yung mga ayaw lumikas na mga sibilyas, doon napahamak po sila. Maminamahal, namatay po sila roon. Subalit ang ating minamahal ginigalang Evangelista, tignan nyo at masdan nyo, maminamahal, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Oh, kung gumalaya tayong gumawa ng kasalanan, mayroon pa pag-usapan na himala, maminamahal. Kung hindi matuwid ang buhay ng ating minamahal ginigalang Evangelista, hindi nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yes. Kikilos ba ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon? No, sir. Abay, hindi po, maminamahal. Subalit pangako ng ating mahal na Panginoon, no weapon Yes. that's formed against thee shall prosper. If my righteousness is in thee, Amen. ang katwiran ko ay nasa iyo. Hindi ka gumagawa ng kasalanan dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Yes. Kaya nga, you must receive the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Siya ang iyong katwiran. Kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyong Espiritu ng Diyos, magagawa mo. Ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Masusunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung mga nasa reliyon, gusto rin gumawa ng kabutihan ha. Di ba ba, minamahal? Kaya nga po yung mga tao'y nagsisikap pumunta sa simbahan. Yes. Di ba minamahal? Dahil ayaw nilang maging makasalanan. Gusto nila naggawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Subalit, bakit naroon pa rin? Alipin pa rin ang kasalanan. Minamahal, wala pa rin ang ang katotohanan. Yes. Walang Espiritu ng Diyos. Walang kapangyarihan sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating reliyon. Hindi natin kailangan ng reliyon. Mapapahamak po tayo dyan. Yan po ay magiging alipin pa rin tayo ng kasalanan. Ano ang pangako? Wages of sin is death. Yan ang pangako. Alipin ka ng kasalanan, kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Kamatayan na rito. Kamatayan pa sa impyerno. Pangalawang kamatayan. But the gift of God is eternal life. Hallelujah. Walang hanggang buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit. You will be like our dearest Jesus, incorruptible. Amin na mahal. Isang talata pa, ating basahin, amin na mahal, dito po sa Luke chapter 24 verse 39. 1 John chapter 3 verse 1, ating basahin, amin na mahal. Luke chapter 24 verse 39. Ito po sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 39. Ito po ang sinasabi. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Amen. Amen. Unang Juan 3:1. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanatang 3, versikulo 1. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkakalob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. We shall be like Him. Maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po, may incorruptible body, ang ating mahal na Panginoon. Siya po ay mabuhay muli. Nagulat sila, nabuhay na muli ang ating mahal na Panginoon. At siya po ay lusot-lusutan, no? Doon sa pintuan. Hindi na siya magbukas ang pinto. Doon sa pader, lumusot ang ating mahal na Panginoon. Incorruptible body. At pagkatapos, nagulat na lang sila, umakyat na't pumailang lang ang ating mahal na Panginoon sa kalangitan. Ganon ang mga anak ng Diyos. You can travel to the stars. Yes. Hindi ka alipin, hindi ka nakakulong sa impyerno. Ha? Malayang malaya ka. Gayon ang maging kalagayan mo, kapatid. Kaya, maging malaya tayo sa katwiran. Hindi malaya sa paggawa ng kasalanan. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Hesus bilang salita kapagligtas, Diyos at Hari ng buhay sa magitan po ng panalangit o ng
pagsisisi. Mga minamahal, sapat lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit ang ating dakilang Diyos sa mapagpapakumbabang loob at nagsisisi, mapagpatawad, punong-puno ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo po'y sumunod sa panalangin itong minamahal. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang kasalanan at ako'y lubos na nagsisisi sa lahat na aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili ko tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po mananalangin po dakilan namin Ama sa pangalan ni Jesus. So nadalangin namin makikagalang na Evangelista Wildis Radalmeda. Iniling po namin na patawarin po sila. Isulat po kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa bawat katotohanan. Tabagbana ng buhay na walang gan. Iligtas pa rin po lahat ang kamal sa buhay. Sila yung magpapatuloy maglingkod sa iyo. Panghawakan mo sila, malapit. Gumawa ka ng maraming himala sa kalang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon bilang point of contact. Ipatong kung kanang kamay sa inyong radyo. Ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman na minamahal sa pangnadalangin natin minamahal kagalang-galang na Evangelista Wildis Radalmeda. Tayo po'y manalangin. Narito po kami mahal na Panginoon. Sa mga pangailangan, pre-request ng aming mga kababayan, tukunin mo sa ilang kaparaanan, mahal na Panginoon. At aming sinasaway lahat ng mga karamdaman. Dimsog cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong AIDS. Cast out in Jesus' name. Marital problems, spiritual problems, financial problems. Cast out in Jesus' name. Be healed, and be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa muli mga minamahal, kami po ay pasamantalang nagpapaalam at patuloy nag-aanyaya sa inyo mga minamahal na dumalo at makinig sa ating banal programa dito minamahal. Praise the Lord. Pasamantala, kami po ay nagpapaalam. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po. And good night. Sa panguna po na ating minamahal at ginagalang Evangelista Wildis Radalmeda, our beloved and our Pastor Ines Almeida, and the beloved children, we love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ng Preacher Rob Blanco. Diyan po napakinggan po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At minsan po, huwag niyo pong kaligtan ating mga magawin. Sa araw po ng bukas, tayo po ay ating general worship 10 to 5 po tayo ng hapon sa Amorante Sports Complex po yan sa Roses Avenue, Quezon City. At ongoing pa rin po ang ating pong TV program sa PTV po every Saturday, 11 po hanggang alas 12 ito po madaling araw ng linggo. At ang ating yung pong magawin, dating best po yan natin around sa KB Amorante Sports Complex sa Roses Avenue, Quezon City. Malapit po yan sa ating pantang terminal. At ang ating pong radio program dito po sa Radyo DZME 1570 sa inyo po matalapitan mula Lunes hanggang Sabado. Alas 11 po tayo hanggang alas 12 po ng ating gabi at tayo po yung naka-live stream. Hindi po, please log on to www.tv Ustream DZME Manila. At ang ating pong bilang ng telepono 419-019 372-9194 sa ating mga tinibig ng kababayan na kami ito po ng pagkapalbiya sa pamitan ating TV radio po kami po mga donasyon pwede ihulog sa ating pong JMCIM 7 account number BDO Perby Branch 390-28957 at lubin po natin dakilan sa mga sa ganito po rin pong oras at hindi muli tayong magkakapiling sa ipapawid subalit pansamantala sa pangunang dalangin po namin mga tinagalan na Pastor Evangelista Willie Almeida kami pansamantala nagpapaalam. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more. And good night. Broadcasting Center, DZME.